Hello Kathleen fans! Ito ha, sabay na nag-post ng endorsement photoshoot mga kasambres ang Kathleen kahapon ha. Hindi naman kami nakakahalata na. Pero ito ho, si Sir Alden po ay nag-post no, ng kanyang endorsement. Parang behind the scene na magsisimula na siya ng kanyang endorsement shoot mga kasambres. Parang white na curtain siya na ginagamit sa set mga kasambreros. Tapos may ilaw. And then sabi dito is endorsement shoot. Alden Richards 02. Tapos si Ma'am Catherine naman ay yung kanyang Century Tuna mga kasambreros no, na healthy and fit pa rin ang kanyang katawan mga kasambreros. Tapos may food siya na naka-display, and sabi niya sa mismong Facebook page niya ito mga kasambreros, sabi niya dito, whether I'm training for a role, filming all day, or just staying active, I need fuel that keeps up with me. Century Tuna has up to 29 grams of protein, what I need to stay strong and be fit for any role, on or off screen. Swipe left to see how I power through my day with my new protein fave recipe from Park Seo-joon. So sabi niya dito is a hashtag protein fit, hashtag Century Tuna. So hindi naman nakakalata. And ito pa, pareho pas lang spotted mga kasambreros na wala sa camera. Unang-una, si Sir Alden po ay spotted no, na parang bumaba siya sa kotse. Tapos naka-blue siya na jacket mga kasambreros. Tapos parang may kinukuha. And then napapansin talaga ng mga tao dito, tumaba si Sir Alden. Sabi, tapos parang nanuting na siya. Sabi talaga ng mga tao, napapansin talaga na siya, parang sabi nila, ba't parang baliktad, no? Nagja-jogging na nga siya, nagbabike, nag-workout, pero mas lalong tumaba at lalong gumwapo si Sir Alden mga kasambreros. Sana all, sabi ng mga tao. Yung sa huling part, hinubad niya yata ang kanyang jacket kasi mainit mga kasambreros no, nung paglabas niya. So, iba yung pagkataba, pero sana wag sumobra, Pops Alden ha. Tama na yung pagkataba mo mga Sir Alden, kasi baka mawala ang ating pagkapisoy talaga niyan. So tama na yan na ganyan, kasi pag lumobo pa ng konti ay baka mawala sa shape no, baka magalit si Mrs. Fulkerson. Food is life. Baliktad no, pero wala naman sa lahi nila yung tabain, kasi si Daddy Bay parang okay lang naman ang katawan niya, kahit nga si Riza at saka si diba, si Angel at saka yung Kuya Dan niya sa California ay talagang alam na yung magkakapatid nun, parang hindi sila tabain. So hopefully ay hindi siya lumobo mga kasambreros. And then ito, speaking of spotted, ang inyong Ma'am Catherine ay spotted in backstage no. Parang papasok na siya sa set ng PGT pagkatapos ng pagbibihis sa kanya. Parang no, yung itong suot, parang pag isuot mo sa iba, parang hindi hindi kasi kulay brown, di ba? And then napansin ko rin pala nung promo nila, halos parang marami rin palang times na nagsuot si Sir Alden ng brown na kulay mga kasambreros. And then nga sa Giorno, and then yung sa casino niya, nagsuot din siya ng mga brown na kulay mga kasambreros. And then yung kasama niya si Daddy Bane, interview with Nelson Canlas, and so on. So tapos parang bumagay sa kanila rin yung yung brown na kulay. Parang nagko-complement din siya mga kasambreros. Kasi nga siguro talagang ang galing ng kanilang glam team mga kasambreros. Yung Kathleen na glam team mga kasambreros. And then maliban dyan ay may mga pictures din si Ma'am Catherine na sobrang ganda. Maliban sa video. And then ito yung sa backstage, parang free time nila. Tapos parang palis na sila sa sobrang ganda no yung Catherine no. Siguro pag nag 5'6", 5'7" ang height nito, pwede siyang sumali sa Miss Universe. Tapos ang galing pa ng communication skill niya mga kasambreros. Talagang winner at panalong-panalo ito si Ma'am Catherine no. Pero hindi niya linya ang pagiging beauty queen no, talagang sa acting at saka sa siya. And medyo kulang sa height mga kasambreros. Pero sobrang sobrang ganda ng inyong box office queen mga kasambreros. And then ito, sobrang speaking of backstage at saka behind the scene din po, si Sir Alden ay nag-share si Sir Mac no ng behind the scene nung kanyang interview with Miss Joanne Ramirez sa People Asia mga kasambreros, na kung saan nga sobrang lupit ng outfitan ni Sir Alden sa kanyang kulay dark blue.
or navy blue mga kasambreros na tuxedo. Syempre box office king yan eh. So talagang ang galing, ang lupit. So he conquered international arenas when it comes to achievements nga dun sa Hello Love Again, tapos yung kay Sir Tom Cruise no sa kanilang Mission Impossible meet-up mga kasambreros. Talagang talagang masabi mo hindi basta-basta ang inyong bilyonaryo Mr. Fulkerson mga kasambreros. And then ito, nag-share siya kahapon ng and then ito pala, kay Ma'am Catherine. Sobrang ganda ng Catherine dito. Ang ginawa ng isang fan ay parang niya, kinumpal niya yung parang old type na lady or woman mga kasambreros. Parang si Marilyn Monroe. Yung ginawa niyang dito, ginawa niyang effect. Ang ganda, ang lupit na parang manika na parang Shakespearean era pa siya mga kasambreros na mga outfit at saka bihis ng isang dalagang Filipina mga kasambreros. And then ito sobrang cute itong pinost si Sir Alden. Itong aso na dito parang pinapakain niya ng loaf bread. Dito rin sa amin kumakain din ng loaf bread ang aso mga kasambreros. Hindi to si Bailey. Alam ko si Bailey makapal yung kanyang balahibo mga kasambreros. So pero ito sobrang cute ng kanyang aso. Hindi lang for mommy at saka for daddy. Ang inyong box office king at saka box office queen mga kasambreros. So actually ito sige, last item ko na lang ito. Kasi may nagsabi na parang si Catherine, Instagram story ni Pops Alden. Alam ko to, parang hindi naman to si Mitch Oliva, no? Hindi rin to si asawa ni Sir Mauro Lumba. Siguro to, parang relative nila, no? If I'm not mistaken. But correct me if I'm wrong kasi yung kasombrerong main natin at saka sina Ma'am Raquel, no? And so on, ay maraming mga information sometimes. So, yun. Maraming salamat sa inyo po na mga loyal na talagang sumusuporta pa rin sa ating channel at sa Kathleen Tandem po. Alright, so na po in the meantime sana po ay pangyan po natin ang Word of God and blessed Tuesday sa bawat isa. Ang Word of God mga kasambreros ay sobrang ganda po nito. Title natin, Luhur Huwag Dibdibin, Matthew 20 verse 22, and whatever things you ask in prayer, believing you will receive. So this was Jesus Christ speaking mga kasambreros. So ang scenario na ito ay nasa crowd, no? Marami ang nakapalibot kay Jesus Christ kasama ang kanyang mga disciples. So ang nando ng mga disciples ay sina Peter, si James, si John, si Andrew na who have been following Jesus Christ throughout his ministry. Kumaga pa mga faithful disciples, mga kasambreros. But we know the stories, no? Yung mga kay Peter, for example, na dinenay si Jesus Christ 3 times, which was a part of the prophecy, mga kasambreros. They are witnessing the unfolding events with a mix of awe and trepidation, knowing that something event or significant is about to happen. At saka sa time na ito, mga kasambreros, ay approaching, no, si Jesus Christ sa templo, and nakasalubong siya, mga kasambreros, ng mga merchants at saka mga nagbebenta ng mga gamit, and then yung nagsusugal, mga kasambreros, no, nagbebenta ng mga kalapati and so on. So mga money changers, no, tapos nagmagawa sila ng kanilang mga everyday business as usual sa sa labas ng templo, mga kasambreros. So si Jesus Christ, ito yung time, mga kasambreros, na na nagkaroon siya ng galit, at kung saan ay tinaob niya nga yung mga mesa ng mga money changers, yung mga nagbebenta ng kung ano-ano, tapos yung mga nagsusugal, mga kasos. Ang tawag po doon is righteous anger. Okay? He overturns their tables, driving them out and declaring that the temple is meant to be a house of prayer. This dramatic act sets the stage for the events that will ultimately lead to Jesus' crucifixion and resurrection, fulfilling the prophecies of the Old Testament. So, this is a little background, mga kasambreros, of this verse. So ang verse na
na Matthew 21:22 mga customers ay napaka makapangyarihang reminder sa atin na nag-emphasize ng significance ng faith at saka sa panalangin. Faith and prayer mga customers. Kapag tayo po ay nanalangin, we should expect na mangyayari. Okay? Although there are circumstances or there are instances na ang Diyos natin ay may tatlong sagot. Yes, no, and wait. Parati po nating tatandaan yan because kapag no ang sinabi ng Panginoon at hindi nangyari, ibig sabihin po niyan ay hindi yan para sa iyo at hindi yan ikakabuti mo. Okay? And God has better plans for us and for you mga kasambreros. Kapag yes naman, so yun na yun. Tapos, ang wait naman ay tinetest lang ang patience natin because God has the right and perfect time para isagawa at saka ibigay mga kasambreros ang ating idinadalangin. Jesus assures us that when we pray, we must believe that we will receive that we ask for or what we ask for. This isn't just about uttering words, it's about believing in the power of God to respond to our needs and prayers. So, in-encourage tayo ng verse na ito actually na kapag nag-approach tayo sa panalangin, kapag nananalangin tayo, kapag niluhod natin at hindi natin dinidibdib mga kasambreros, yes, may mga times na parang hindi ko na kaya tong problema. So, kailangan, parang dinidibdib mo talaga siya mga pero hindi yun ang tamang gawin, no? Ang tamang gawin dapat natin ay luhurin sa panalangin at saka huwag dibdibin mga kasambreros. Sa ating prayer life ay hihimay-himay natin dito. Sabi dito, whatever you ask. So, ang phrase na ito ay nag-indicate mga kasambreros na open ang Panginoon sa lahat ng requests. Okay? Kung pa walang limitation. Walang hindi siya yung, ito lang sa akin, ito lang sa akin, ito sa whatever you have in your heart, whatever need, whatever you have in your mouth mga kasambreros na request or panalangin ay open kasi whatever sabi ng Diyos, so whatever you ask, no, kahit ano pa yan mga kasambreros, nagpapatunay ito na sa Diyos po ay walang imposible. Anything is possible sa Panginoon kapag tayo po ay naniniwala sa panalangin. There are no limits based on who we are or what we have done. God wants us to bring our needs, desires, and burdens to Him. This openness reflects God's loving nature that invites us to involve Him in our lives. And sabi dito sa pangalawang phrase ay in prayer. So prayer ay ang direct communication natin mga kasambreros sa Panginoon. Parang opportunity ito mga kasambreros to express our thoughts, share our struggles, seek guidance, and offer gratitude. Ang Diyos po natin, kahit ano sabihin mo, kahit na pinakamaitim na sikreto, pinakamadlalim at saka iniingat-ingatan natin, pinakatago-tago natin sikreto. Kasi ang Diyos po natin, hindi po yan chismoso. Okay? Kapag sa kaibigan natin, chinismis, pag sa kakilala natin na chinika at saka ikinuwento mga kasambreros, baka bukas ay laman ka na ng pulutan mga kasambreros. Pinagchichismisan ka na. Pero ang Diyos natin, hindi. Kahit na maglumpasay ka dyan, kahit na tumulo man ng mga sipon at uhog mo dyan sa kakaiyak mga kasambreros sa panalangin, hindi po siya nagko-condemn. Hindi po siya sabi, wag ka dito, paiyak-iyak ka, wala kang panahon. So hindi po with a humble heart. Pero syempre, kailangan gawin nating consistent, okay? Regular basis dapat mga kasambreros yung panalangin. Hindi yung lalapit ka lang kapag may kailangan ka, parang once in a year or 2 beses sa isang taon ka na lang manalangin or pag lumuhod sa kanya mga aso na mag-share ng panahon. So hindi po ganun mga aso. Dapat yun nating regular. Kung parang asawa natin, parang kapatid natin, parang anak natin na kasama natin sa loob ng bahay, kasama mo yan sa loob ng bahay kasi minsan mga anak natin, mga pamilya natin na malayo. So, understandable. Pero pag kasama mo sa bahay, tapos parang hindi mo kinakausap isang araw, di ba? Dinadaan-daanan mo lang. So, ano mararamdaman ng taong yun or ng family member mo na yun sa'yo? Siyempre, magtataka yun, may galit ba ito sa'yo? But sa akin, bakit na parang dinadaan-daanan lang ako mga kasambreros? So, parang gano'n, no? And then, the next one is yung believing. So, believing this is at the heart of the verse. So kailangan may paniniwala at nananampalataya mga kasambreros. Our belief isn't just passive acceptance. It is an active faith that trusts God to answer our prayers according to His will. This belief shapes our approach to prayer, turning it into a powerful means of expressing our dependence on God. So talagang meron kang paniniwala na Lord, nilatag ko to sa table, binanggit ko to because I know that He will do it. And then the last one is you will receive. So this powerful
or this promise is powerful, and it reassures us that God is listening. So it invites us to anticipate and look for answers, which is a practice of faith. So you will receive, kasi si Jesus Christ ang nagsabi nito, no? Kung pa hindi naman galing sa atin ito, ibig sabihin God is listening and He will answer. So either of the three na na-mention natin mga kasambreros kanina. So in conclusion, in Matthew 21:22 ay talagang encouraging reminder para sa atin ng kahalagahan ng pananampalataya sa panalangin. Whatever you ask, whatever we ask, whatever we pray mga kasambreros, mas powerful pa rin kapag tayo ay pinaniwalaan, at saka wag nating didibin. Luhurin natin mga kasambreros, kasi sa yung battles, minsan hindi ka mananalo kapag ikaw ay nakatayo. Okay? Kapag ikaw ay minsan nananalo nananalo tayo sa battles kapag tayo ay lumuhod mga kasambreros, because ang battle ng spiritual kingdom ay mas matindi kaysa sa physical world natin na battle. Naniniwala po ba tayo doon? Mas maganda na niluluhod natin because we know that God is at work in His spiritual kingdom. He will send angels, He will send protections, He will send His messengers mga kasambreros to fulfill the promise and the prayer that we've been praying for. So maraming mga characters sa Biblia actually na they've been praying for so many years mga kasambreros. Si Joseph, it took him 14 years to fulfill the promise of God in his life to become the second in command of Egypt mga kasambreros. Sina Abraham, sina Isaac, so sobrang dami, sina Abraham, sina Sarah, sina Elizabeth na pinsan ni Mary, marami mga kasambreros, and kanilang may uban, matatanda na sila bago nila fulfill ang promise. But still, God was so faithful na finulfill niya ang kanyang promise kahit na yung timeline para sa atin ay late na. But God is in always perfect timing mga kasambreros. Sa kanya ang pinaka-perfectong timeline, deadline at saka blueprint ng plano at desisyon and fulfillment. Even the prophecy of Jesus Christ, talaga nakaka-amaze kasi sobrang tagal, pero talagang tinupad ng Panginoon ang kanyang pangako kaya David, kasi 1,000 generations pa yung ginugol at saka nangyari or dumating bago nangyari ang kay Jesus Christ mga kasambreros. So pero basta sinabi ng Diyos, tutuparin niya mga kasambreros. Alright, so now in the meantime nawapay pagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya at pag-asa in the mighty, holy, sweet, magnificent, powerful name of the Lord Jesus Christ. And everyone said amen and amen. See you sa next segment mga kasambreros, and paalam po. I love you all.